And up to now, patuloy pa rin akong lumalaban. Hi mga sis, alam nyo ba, same month last year, ito yung month na hindi rin ako sigurado kung paano ako magsisimula, kung paano ko tatanggapin na cancer ang lumabas sa biopsy ko. Nagpa-core needle biopsy ako January 6, 2025. And lumabas yung result January 17, 2025. And habang kausap namin yung doctor ko, at sinasabi niya na cancer nga yung lumabas. Invasive carcinoma. And sa dami ng ine-explain at sinasabi ng doctor ko nung time na yun mga sis, para akong nabingi. Hindi ko maintindihan, hindi ko ma-absorb. Then, bigla na lang akong naiyak. Tapos, tinanong ko yung doctor ko na gagaling pa naman ako, doc, 'di ba? Gusto kong gumaling. Sabi niya, nung time na yun, oo naman, gagaling ka, kaya ka magpapagamot. And fast forward today mga sis, January 2026, 1 year na ang nakalipas. Parang ang bilis ng 1 year ko na yun mga sis. Kasi January na-diagnose, February nag-start sa chemo, natapos ng July, August na mastectomy, the same month nag-graduation, and nag-start sa daily maintenance. Nakatatlong injection na ngayon para sa hormones. Ang bilis. Pero alam nyo kung ano yung pinaka natutunan ko sa journey na to is that dapat wala tayong sinasayang na oras. Kasi ang pinakakalaban talaga natin ngayon is yung oras. Every second counts. Kaya pag sinabi na kailangan ng magpagamot, kailangan ng kumilos talaga. Tsaka, kung hindi ka titigil, matatapos din naman yung gamutan eh. And ngayon, meron pala akong naalala and na-appreciate ko siya. Nag-PM siya sa akin, tapos sabi niya, nasa ibang bansa ata siya ngayon. Then sabi niya, please, pag natapos mo yung treatment mo dyan sa Pinas, have a regular check-ups pa din. And seryosohin mo yung monitoring. And up to now, patuloy pa rin akong lumalaban. And marami pa ring scans and tests na kailangan kong gawin. Part siya ng monitoring ko. Ine-enjoy ko na lang mga sis. Ang hirap din sa side ko kasi dami kong ganap sa buhay, dami kong ginagawa. Nasabay ko yung trabaho ko, pagpapagamot, nagiging provider. Happy kasi ako mga sis na nakakapag-give ako sa mga mahal ko sa buhay. Yun na yung happiness ko. Pag nakikita ko silang masaya, nabibigay ko yung mga gusto nila, napapangiti ko sila, parang na-happy na rin yung heart ko. And sa mga same ko ng journey, no, di man natin alam kung paano magsisimula, di natin alam kung anong magiging resulta. Takot man tayo, pero do it scared, mga sis. Kailangan mong mag-show up and gawin kung ano yung dapat. Wala namang kasiguraduhan talaga sa mundo, mga sis. Pero hindi mo nga malalaman kung hindi mo susubukan. Yun na lang yung iniisip ko nung time na yun. Natatakot din ako before. Kasi puro negative yung alam ko about chemotherapy. Inisip ko pa nga nung time na yun kung makakasurvive ba ako sa chemotherapy. And naalala ko nung time na yun habang ina-explain sa akin nung onco ko na pwedeng 6, pwedeng 8 cycles. Parang gusto kong makipag-bargain sa kanya na, Dok, baka 6 pwede na or kaya 4 pwede na.
Pero hindi, nakinig lang ako sa kanya. Tsaka pinagdasal ko din mga sis, hindi naman ako doctor para, and wala naman ako knowledge about sa treatment plan or sa protocol kung anong tama para sa akin. Kasi di naman ako nag-aral, hindi naman ako, hindi yun specialty, diba? So, nag-trust na lang ako sa doctors ko kung ano yung dapat kong gawin. Yun, sinunod ko sila. And now, hindi ko pa naman masasabi mga sis talaga na ano na okay na ako, ganyan. May mga silent battles pa rin ako up to now. Pero, wala, ganun talaga Kailangan natin magpatuloy hanggat nagigising tayo sa umaga. Ibig sabihin, may bagong pag-asa. And, ayun, yung takot. Kailangan hindi tayo magpadala sa takot. Kasi bahala na, di kung may trust ka rin kay Lord kung matibay ang paniniwala mo at matatag ang pananampalataya mo, yung takot, oo, mararamdaman mo siya pero hindi ka kakainin ng takot. Mas mananaig pa din yung kagustuhan mo na magpagamot. Tsaka, of course, dahil matatapang nga yung gamot, kailangan mo rin maging kailangan mo ba tulungan yung katawan mo kung ano yung dapat, yung vitamins na kailangan mong inumin or kaya mga natural vitamins kagaya ng araw, sunlight, ganun, o kaya yung mga light exercise, magpapawis, yung mga simpleng bagay na kaya mong gawin para matulungan yung sarili mo. Yung simpleng pag-inom nga ng enough water per day, mga sis, malaking tulong na yun sa liver and sa kidneys natin kasi sa dami ng gamot na iniinom natin, 'di ba? We can help our body through drinking enough water every day, mga sis. Ayun lang. So, sa mga naguguluhan pa up to now, tanggapin nyo na lang mga sis na ganyan talaga na tayo ang chosen warrior dito sa mundong to. Tsaka dyan matitest kung gaano ka katatag sa buhay. Ayun lang.